Hello mga spooky dolls! So today nga po ang ika-30th ng 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. So konting-konti na lang, okay malapit na mag 2025. Hopefully, fingers crossed maging maganda, maswerte, maliwalas at saka mapayapa ang ating pong 2025. Anyway, let's go ahead and read yung pong kwento po natin para po sa gabing ito. Hay naku Edna! Ilang beses na akong nilalayasan ng katulong dito sa restaurant. Baka isarado ko na lang to. Pagkukonsentrate na lang ako sa paggawa ng noodles. Reklamo ni James. Mahal, madali naman tayong nakakakuha ng kapalit eh. Yun nga lang, ang hirap ng paulit-ulit ng pagtuturo. Pero malay mo, baka makakuha rin tayo ng matino, tulad ni Mang Ramil. Sagot ni Edna sa kanyang asawa habang nagliligpit ng mga kaldero. Almost 40 years na ang mamihan nila James sa gitna ng Chinatown sa Maynila. Maliit lang ang kanilang restaurant pero masangat naman sa itsura ng mamunlok dahil air-condition na ito at mukha namang high class. Marami na rin kumakain dito simula pa ng bunuksan nito ng kanyang namayapang ama. Chinese ang chubby at sobrang singkit na si James Xiaote. Pero kahit na ibang kanyang lahi, mabait siya sa mga Pinoy. Kahit ng kanyang Chinay na asawa na si Edna Teng, hindi mo akalaing isa rin palang Chinese. Araw-araw, marami silang natatanggap ng mga orders ng kanilang mga homemade noodles na dinadayo pa ng mga turista. Lagi rin puno ang kanilang mamihan kahit gabi na. May mga nagsasuggest na magtayo na sila ng ibang branch para maiwasan yung mahabang pila, makakain lang. Kaya naman nang makatapos ng college ang kanilang panganay na anak, nagpasya sila na maghanap ng pwesto para mapagtayuan ng next branch ng mamihan. Kasama sa paglago ng negosyo nila si Mang Ramil. Simula noon, siya na yung naglilinis at nag-aalaga ng mamihan. Doon na rin siya natutulog para maaga niyang nabubuksan yung kainan para sa mga nag-aalmusal na customers. Si Michael. Masipag at magalang si Michael, payat at maskulado sa kakabuhat ng mga paninda sa palengke ng Kinta. Nang magsara yung pinagkatrabuhan niya sa palengke, napadpad siya sa Chinatown at nag-apply kila James. Maayos naman nilang tinanggap yung binata at nakita naman nila ang sipag nito sa trabaho. Itinuro ni Mang Ramil kay Michael ang kalakaran sa restaurant at mahigpit na pinagbawal ang magpapasok sa kwarto sa likod ng kusina. Ayon sa kanya, may mga mahalagang bagay na iniimbak doon ng ang may-ari na hindi pwedeng galawin. Maya-maya lang, umalis na si Mang Ramil para mamili ng mga kakailanganin sa mamihan. Binili na niya si Michael na maglinis ng dining area. Initin na yung sabaw at magtimpla ng kape para pagdating niya, magbubukas na lang sila. Sinunod naman ni Michael ang lahat ng bili ni Mang Ramil. Hindi pa rin malis sa isip ni Michael kung anong nilalaman ng kwartong yun, kaya naman habang hinihintay na kumulo ang sinalang niyang sabaw, nagplano siya kung paano niya bubuksan yung pinto. Naghanap siya ng panundot na maaring gamitin sa kandado nito at dun siya nakakita ng alambre. Bumangon siya ng bandang 2:00 ng madaling araw upang siguraduhin tulog na si Mang Ramil at tahimik ng buong mamihan. Pinasok niyang alambre sa unang lock at ngumiti siya at nagmasid muna sa paligid. Saka muling nilagay ang alambre sa pangalawang lock. Nabuksan niya na yung mga locks at unti-unting pinihit ang doorknob. Sinisilip niya ang loob ng kwarto nang biglang nandilim ang kanyang paligid. Naroon pala si Mang Ramil at pinukpok siya ng kahoy sa ulo. Kinabukasan, nagising si Michael nang tawagin siya ni Mang Ramil upang mag-umpisa ng magtrabaho. Masakit pa yung kanyang ulo nang kunin yung walis at nagsimulang maglinis ng mamihan. Nadatnan niya ang among si James na gumagawa ng noodles. May order daw kasi na kailangan may deliver bago mag 7:00 ng umaga. Inutusan naman niya si Michael na buhatin yung mga sako ng harina para ilagay sa malaking mixer. Hindi niya masyadong matandaan kung ano ba yung mga nangyari kagabi matapos niyang mabuksan yung pintuan ng kwarto.
Pinipilit niyang balikan yung mga pangyayari pero sadyang wala siyang maalala. Dahil hindi nagtagumpay, muli siya nagplano kung paano mapapasok ang kwartong iyon. Nung sumunod na linggo, nagpaalam si Mang Ramil na pupunta ng Batangas para kumuha ng isang buong baka para sa mamihan at sa bagong bukas naman na Mami Restaurant ng anak ni James sa Makati. Binilinan niya si Michael na huwag maging pasaway habang wala siya at siguraduhin na kasaradong mabuti ang buong mamihan kung sakaling gagabihin siya. Kinatuwa naman ni Michael yung pagalis ng Mang Ramil dahil mapapasok na rin niya yung kwarto. Mabilis niyang tinapos ang lahat ng trabaho, pati na rin yung pagsasara ng mamihan. Maaga rin nagpaalam yung mga waitresses at cooks at sinabihan niyang ibigay kay Mang Ramil ang kinita ng mamihan ngayong araw. Nilak niya na ang pintuan ng restaurant, binaba na yung steel gate nito at dali-daling pumunta sa likod. Muli na sinagawa ni Michael ang pagbubukas ng kwarto. Inisip niya na marami siyang makukuhang mahahalagang bagay sa loob nito na pwede niyang ibenta para makatulong sa pagpapagamot ng kanyang ama. Nabuksan niya na yung pinto na biglang may humatak sa kanya sa loob at bigla itong sumara. Dumaan ang ilang linggo. Nagtungo ang ina ni Michael sa mamihan at hinahanap ang kanyang anak. Sabi ni James na tinanan nito ang babaeng sales lady sa tindahan ng Hopia at hindi na nagpakita pa ulit. Si Carlos. Nakita ni Carlos ang nakapaskil na signboard na naghahanap ng mamihan ng helper. Pumasok siya sa loob at tinanong yung lalaking nasa kaha kung saan pwedeng mag-apply. Nagpakilala yung lalaki na si James. Siya yung may-ari ng mamihan. Nakiusap naman siya kung pwede siyang mamasukan ng helper. Kailangan niya ng trabaho para sa mga anak niyang misis. Agad naman pumayag si James at pinakalala yung bagong helper kay Mang Ramil. Gaya ng dati, pinagsibihan niya itong huwag papasukin yung kwarto sa dulo ng kusina. Ngumiti lang si Carlos na akala mo'y parang may pinaplanong hindi maganda. Bago umuwi si James, nakita niya si Carlos na lumabas galing sa loob ng kwarto na may dalang mga pinagkainan. Inisip ni Carlos na baka may nakakulong sa loob nito kaya pinagplanuhan niyang pasukin ang kwarto para ma-rescue ang kung sino man na nasa loob. Dahan-dahan niyang kinuha yung susi sa shorts ni Mang Ramil. Tagaktak ang pawis niya sa pagkuha ng susi kaya naman laking tuwa niya nang masungkit niya ito. Ilang beses din niyang sinubukang buksan ang pinto hanggang sa wakas, nagtagumpay siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at kinuha yung lighter sa kanyang bulsa upang magsilbing liwanag sa madilim na kwarto. Pagkasindi ng lighter, biglang may bukang sumulpot sa kanyang harapan. May naninisik itong mga mata na sa sobrang pagkapula, parang dugo na ang kulay. Kapansin-pansin na wala itong itim sa gitna. Itim na halos ang kulay ng kanyang katawan at may amoy na parang galing sa sementeryo. Kita rin na naaagnas ng kanyang mukha. Muntik na mapasigaw si Carlos pero naalala niya na baka magising si Mang Ramil at mapailis siya sa trabaho. Mabilis niyang kinapa yung doorknob at pilit itong binubuksan bago pa makalapit ng tuluyan ng mukhang iyon upang kainin siya. Nang mabuksan yung pinto, agad siya lumabas at dali-dali itong sinara. Nagpakawala siya ng malalim na paghinga at saka sinilip si Mang Ramil na mahimbing pa rin ang tulog. Kaya naman sinamantala niya yung pagkakataon at binalik yung susi. Kinabukasan, hindi na muling nakita si Carlos sa mamihan. Nakita na lamang sa restaurant ang isang tissue kung saan nakasulat na ayaw niya nang pumasok sa trabaho, pero hindi naman nabanggit kung anong dahilan. Si Vener. Dating kampirtero si Vener, pero na maaksidente ang kanyang kaliwang hita, hindi na siya tinanggap ulit sa trabaho. Kaya naman nagpasya siyang pumasok sa mamihan ni James. Malaki yung pangangatawan ni Vener at sa kanyang kanang braso, may agila siyang tattoo. Naroon din yung pangalan ng dalawang anak niya na sila Natalie at Nasir. Matapos ang briefing ni Mang Ramil, agad na nagtrabaho na nga itong si Vener. Nag-offer naman si James ng medyo malaking sweldo
para hindi na umalis pa ang kanilang bagong helper. Halos mag-alas-2 na ng umaga pero hindi pa rin natatapos yung trabaho ni Vener. Marami pang kalderong dapat hugasan at linisin pa niya doon sa kusina. Narinig niya na parang may kumakalmot sa may dingding. Inisip niyang pusa lang yun at nagpupumilit na pumasok sa loob ng kusina. Patuloy pa rin siya sa pagkiskis ng mga lalaking kaldero nang maramdaman niyang may dumaan sa kanyang likuran, kaya naman agad niya itong nilingon pero wala naman siyang nakita. Maya-maya, naramdaman niyang biglang lumabig yung buong paligid kaya binilisan niya yung pagtatrabaho. May kumakatok naman ngayon sa dingding. Hindi niya na makayanan yung ingay ng mga pusa kaya naman nilabas niya na ito. Pero wala naman siyang nakita kahit na isang kuting man lang. Tinawag niya si Mang Ramil pero hindi ito magising-gising. Kaya napagpasyahan niyang itigil na lamang muna yung trabaho at matulog na rin. Tinakpan na lang niya yung kanyang tenga para makatulog ng husto. Kinabukasan, nagising siya sa anunsyo mula sa radyo sa kusina. Pinaghahanda ang lahat sa malakas na bagyo na tatawagin natin Undoy kapag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Dali-dali siyang bumangon at nagumpisang magtrabaho sa kusina. Nakita niyang maagang pumasok si James at sinabihan sila nitong iakyat sa second floor ang lahat ng arena sa bodega para hindi ito mabasa ng ulan. Sa huling lapag niya ng arena, napansin ni Vener na naglabas ng pinagkainan si James mula sa loob ng isang kwarto at agad na nilak ang pinto. Inisip niya na baka may aso sa loob na ayaw niyang palabasin. Nagbili naman si James na pauwiin na ang lahat ng trabahador at sinabihan si Mang Ramil na doon na lamang sa bodega matulog para siguraduhin hindi mababasa ng ulan ang kanilang mga stocks. Tumawag si Vener sa kanyang pamilya sa Naga at nagbabala sa bagyong paparating. Nagbilin din siya sa mga dapat nilang gawin kung sakaling tumaas na ang tubig sa kanilang baryo. Pagkababa niya ng telepono, nagsabi si Vener na sasamahan na lang niya si Mang Ramil doon sa bodega. Hapon na lang dumating yung malakas na ulan at nasa kusina pa si Vener para makita kung may isasalba pang gamit. Tumaas bigla yung baha at lahat ng gamit sa dining area, inanod na. Nakita rin niyang nabasag ang pinto ng restaurant mula sa labas. May narin siyang sumisigaw sa loob ng kwarto kaya namang kinatok niya ito. Kahit anong gawin niya, patuloy pa rin ito sa pagsigaw kaya naman umakyat na siya sa taas at sinabi kay Mang Ramil na may tao sa ibaba at nakalak yung pinto pero hindi siya pinapansin ni Mang Ramil. Abot tuhod na yung tubig sa kusina at patuloy pa rin sa pagtaas. Patuloy pa rin sa pagsigaw ang kung sino man na nasa kwartong iyon kaya naman sinira na ni Vener ang lock at pinuksan niya yung pinto. Doon niya naramdaman ang napakalamig na hangin na nagmula sa kwartong yun. Bak! Sigaw ni Mang Ramil pero huli na ang lahat. Biglang may malakas na puwersa na tumulak sa kanya. Alam niya na hanggang tuhod lang ang tubig pero nang itumba siya nito sa sahig, parang nasa ilalim na siya ng dagat. Napakalakas nito. Hindi siya makakilos o makakalagman lang. Naninig niya yung features ng isang tao ang unti-unti niyang nakikita. Napansin niya ang isang babaeng nakasuot na parang Chinese costume at sunog-sunog at naagdas yung kanyang muka at katawan. Doon na siya kinabahan ng gusto dahil alam niyang hindi ordinaryong nilalang ang humahawak sa kanya. Sumunod niyang naramdaman ang mahabang buhok nito na gumagapang sa kanyang hita, braso, kamay at tiyan. Alam niya na anytime, mauubusan na siya ng hininga doon sa ilalim ng tubig. Inalala niya ang kanyang asawa, pati ang mga anak. Dahil doon, nakuha niya yung natitirang lakas at naitulak niya yung babae. Pero kahit anong kilos niya, lagi siyang nauunahan at iniipit sa ibaba. Maya-maya lang, naramdaman niyang may humatak sa kanyang t-shirt. Nakita niya si Mang Ramil na may hawak na kulay gray na urn sa kanang kamay niya. Naninag niya ang babae sa ilalim ng tubig at itinapat ang bunganga ng urn dito. Sa sobrang lakas ng puwersa na nagagaling doon, napunta sa loob ang inaagnas ng babae. Agad naman niya itong tinakpan,
saka itinali. Tiningnan ni Mang Ramil ang kalagayan ni Biner kasabay na paganinag sa buong kwarto na mistulang isang shrine at may mga litrato ng inanod na ng tubig. Lumangoy ang dalawa habang hawak pa rin ni Mang Ramil ang urn hanggang sa narating na nga nilang hagdan at sabay umakyat sa itaas. Hinahabol ang hiningang nilapag ni Mang Ramil ang urn sa sahig. "Sino yun?" tanong ni Biner. "Kapatid ni James." Sagot ng matanda habang nagpapalit ng damit. "Bakit? Ano?" Hindi malaman ni Biner kung paano siya magtatanong. "Namatay sa sakit ang kanyang kapatid na si Jane nung nasa kabataan pa ito. Siya yung nagtayo at nagplano itong mamihan. Mahilig siyang kumain ng mami, kaya napagpasya ng mga magulang nila na magtayo ng sariling mamihan. Siya ang naging unang cook dito. Pero dinapuan siya ng malalang sakit. Parang TB yata. Mahal na mahal niya yung mamihan, kaya nagpagawa siya ng kwarto sa dulo ng kusina para doon niya namamanduhan yung mga cook. Pagpapatuloy ni Mang Ramil. Nang mamatay siya, humingi ng tulong sa China ang kanilang ama at may parang dasal na binigay sa kanya na pag kailangan nila makausap yung anak, bubuksan lang nila yung urn at pisikal na lalabas ito. Pero hindi nila alam na ganito yung magiging kahinatnan niya. Nagpalit na rin ng damit si Biner habang patuloy sa pagkukwento yung matanda. Nakita kong kaluluwa niya sa urn. Alam kong kailangan na niyang lumagay sa tahimik. Pero ang sabi kasi ng mga magulang nila James, kapag inalis ang urn sa mamihan, hindi na ito kikita. Marami ng mga boy ang pumasok dito at pilit na binubuksan yung pinto sa pagkakalang may kayamanan sa loob. Inaalis nila yung pagkakataling ito at natatakot sila kapag nakikita kung sino lumalabas dito. Hindi na sila pumapasok kinabukasan. Hinawakan ni Biner ang urn at pinagdasal yung nasa loob nito. Nag-wish din siya na sana makita ni Jane ang kapayapaan na kanyang hinahanap. Maya-maya lang, naramdaman niyang uminit ang urn kaya naman nilagay niya ang kanyang brown scapular na nasa kanyang liig. Biglang may umihip na napakalakas na hangin. Sa pagbukas ng mga mata ni Biner, nakita niyang isang napakagandang babae na nakasuot ng maong pants at puting blouse. Nagpaalam ito kay Biner at nagpasalamat. Siya lang daw kasi yung nakaintindi ng kanyang sitwasyon at siya'y pinagdasal. Natanggal ang tali ng urn at bumukas na ito. Nang bumaba na yung tubig, tinungo ni James ang restaurant at nakitang bukas ang urn. Tinignan niya si Mang Ramil at tinuro nito si Biner. Sinabi naman ni Biner na niligtas lang niya yung urn mula sa baha at kusa itong bumukas. Kinabukasan, tinanong ni Mang Ramil sa cook nila kung nasa na ba si Biner. Nagkipit-balikat lamang ito at nakita si James na palabas ng kwarto sabay lock nito. Nagtaka naman si Mang Ramil. Alam niya kasing wala nang multo ni Jane sa kwartong iyon. Pag-alis ni James, pumasok siya sa loob ng kwarto at nakitang muling nakatali yung urn. Sa isang sulok, napansin niyang isang plastic na may mga damit kaya naman kinuha niya ito at nakita mga damit yun ng dati nilang helpers na sila Carlos at Michael. Pati na rin yung damit ni Biner, nandoon na. Kinapa niya yung urn na napansin sobrang init nito. Inalis niya yung tali at doon lumabas ang kaluluwa ng tatlo na humihingi ng tulong. Sa sobrang pagkagulat ni Mang Ramil, napaupo na lamang ito sa sahig. Okay, so yun po yung twist dun sa story na yun. Kakaiba. Akala ko naman, okay, kasi parang iniisip ko, okay, restaurant, may mga nawawalang mga tao, ganyan. I assumed na kinakain nila yung mga tao, like niluluto nila, hindi nila kinakain mismo. Pinapakain nila sa mga customers, tapos yun yung secret ingredient. Kaya masarap yung mga putahe na niluluto nila dun sa mamihan na yun. Kaya kumikita ng malaki. Pero as it turns out, hindi lang pala ganun. So, kailangan pala para tong, alam niyo yung feng shui, okay? Yung kaya naman, yung kila Chris Aquino, yung para bang lahat ng tumingin dun sa bangway, yun, mamamatay pero siswertehin naman yung may-ari noong bagwa. So parang ganun dito, pero dito naman, okay, as long as mayroon espiritu dun sa loob ng urn na yun, so for some selfish reason, okay, giginhawa sila parang patuloy na tatabo
sa mga masa o yung maraming mga customer, hindi sila malulugi. Okay, dun sa ano na yun, sa kanilang negosyo. Pero napaka-selfish naman ito, Diyos ko. Yung hindi mo pa tatahimikin yung kaluluwa na gusto ng pumunta sa kabilang dako. Tsaka yung mga nabubuhay pa, papatayin mo. Kasi akala ko naman, sabi kasi ni Mang Ramil ay pumunta na nga sa parang hindi nakakatagal, umaalis ng kusa. Akala ko yun pala, okay. So parang akala ko yun na yung twist na akala natin patay na sila, na yung pala ay lumayas lang pala sila, umalis lang pala sila ng kusa. Yung pala, patay pala talaga sila. Okay, and then yun, nilagay yung mga kaluluwa nila dun sa urn. And kawawa din naman itong si Vener na mabait naman siya. Siya yung pinakamabait sa lahat na naging helper. Gusto niya talagang iligtas kung sino may nasa loob noong kwartong yun. Pero napahamak pa siya dahil nga sa selfishness nito ni James. Okay. So sa pagnanais niyang kumita ng malaki, so papatay siya ng tao para magawa yun. Diyos ko naman. Karma na lang. Okay, karma na lang ang naghihintay sa kanya. Anyway guys, I hope na nag-enjoy po kayo sa ating story for today. So bukas na po yung last story natin sa kwentong katatakutan sa Pasko. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po yung last story dito sa kwentong aswang at kababalaghan. So meron pa po tayong mga susunod na stories na ang gagawin ko po every other day ang ating maging schedule sa pag-upload dito po sa channel natin. So abangan nyo po yun sa 2025. Anyway guys, I hope na nasa mabuting kalagayan kayo. Stay fabulous and spooky dolls, and then tomorrow kita-kits po tayo ulit. Bye-bye!